renew the right spirit within us. Lord, maging karapat-rapat kami sa iyong harapan. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig, sa pagpapatawad sa bawat isa sa amin, O Lord. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Lord, sa oras pong ito, as one church, O God, nagkakaisa kami na itinataas sa iyo ang aming mahal na bansang Pilipinas. Lord, hallelujah, continue to heal our land, our Father, O God. Hayaan mo, Panginoon, patuloy mong ingatan ang lahat ng nasa pwesto, Panginoon, sa gobyerno, pinakamataas hanggang sa pinakamababa, Panginoon. Hayaan mo, Lord, ang naisin mo lamang ang continue na mag-prevail, O God, sa aming bansang Pilipinas. Hallelujah, Jesus, as we continue to cancel all the works and the wiles of the devil in our country, in Jesus' name, in Jesus' name. Lord, salamat po, Panginoon, at ganun din, O God, hallelujah, Jesus, sa aming mahal na Pastor Chito Sanchez, O God, at Pastor Nation, ang ROG, Panginoon, ang kabuuan nito, ang mga affiliated churches, Panginoon. Lord, patuloy nga, Lord, sa patuloy na paspasan mo, O God, ng iyong makapangyarihang tulo. Hayaan mo, Lord, ang bawat isa sa amin ay tunay na magamit, O God, higit sa lahat, sa papahayag na iyong salita, hanggang sa muling mong pagbabalik, Panginoon. Lord, salamat po, O God, ang aming iglesia dito sa ROG Marilao. Hallelujah, Jesus. Ang Golden Hills, ganun din, Panginoon, ang City of Suha, ang Green Forks, ang Gumao, O God, hallelujah, San Isidro. Lord, hallelujah, at ganun din, Lord, ang gawain sa Apawat. Salamat po, Panginoon, sapagkat nagagamit mo, Lord, ang iglesyang ito. Hallelujah, Jesus, upang maabot, Panginoon, ang mga kaluluwang tunay na nauuhaw sa iyong pangalan, O God. Lord, bless, O God, hallelujah, our head pastor, Pastora Elvi, na nasa Amerika ngayon, Panginoon, patuloy mo siyang ingatan. Kung paano mo siya iningatan, Panginoon, na makapunta sa lugar niyon. Lord, we pray, O Lord, the divine protection sa aming mahal na pastora sa pagbabalik niya sa Pilipinas, Panginoon. And I pray, Abba Father, ang pagpunta niya doon, O Panginoon, gawin mong makabuluhan sa pangalan ni Jesus, O God. Lord, salamat po, Lord, all the leaders, all the workers of ROG, continue to bless each one of us. Magamit lamang, O Lord, sa iyong vineyard, Panginoon, higit sa lahat, sa pagpapahayag ng iyong salita. Lord, salamat po sa gawain mo sa oras na ito, Panginoon. Hallelujah, Jesus. We pray, O Lord, for Sister Berna, na gagamitin mo na magayon ng salita. Lord, let that anointing be upon her in Jesus' name, O God. Patuloy kang maitaas sa kanyang buhay at siya'y maibaba. Patuloy nga, Lord, itaan mo siya sa iyong likuran. As she speaks your words, continue to signs, wonders, miracles to your people. Lord, ganun din, Panginoon, hallelujah, music ministry. Yes, Lord. We continue to pray, Panginoon, hallelujah, as they lead the people in praise and worship, Abba Father, O God, continue to anoint their lips, continue to anoint their hearts, Abba Father, O God. Maging isang ating puso, Panginoon, hallelujah, hallelujah, Jesus, and that is to worship you in spirit and in truth. Lord, salamat po, Panginoon, sa oras pong ito. Hallelujah, Jesus, maingat namin pinabalik sa iyong pinakamataas na papulit pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, this we pray. Everybody says, Amen. Amen. Halina, sama-sama po natin na patuloy na awitan po ang ating Panginoon. At sabihin niyo po sa inyong mga katabi, God bless you. God bless you.
man ang problema ito, Panginoon. Halapangin man, Panginoon, ang aming mga pagsubok sa buhay. Lord God, Ikaw ang aming pastol na nangangako, hindi mo kami pababayaan, iiwanan man. Kaya Lord, salamat po. Ikaw po ang nag-iisang Diyos sa buhay po namin, Lord God. Ikaw ang Diyos ng buhay po namin, O God. Kaya patuloy po kami lumalapit sa iyo. Baguhin mo kami, Panginoon. Baguhin mo kami at maging asin at ilaw sa sanlibutan ito, Lord God, in Jesus' name. Hallelujah. Yes, God. Hallelujah.
kabila, Panginoon, ng aming pagkukulong sa iyo, ng aming mga kasalanan, nagagawa sa iyo. Patuloy mo kami na inaangking anak. Patuloy mo kami na ginagabayan. Lord God, hindi mo ito sapat ang aming mga ginagawang papuri sa iyo. Ngunit Lord God, hindi po kami magsasawa pa, Lord God, na purihin ka, sabahin ka sa Espiritu at katotohanan. Salamat po ng marami, Panginoon. Salamat po. Patuloy po kayo na kumilos sa aming kalagitnaan. Salamat po. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat in Jesus' name. Amen. Sige po, tayo po muna tayo saglit para sa pagbibigay galang sa salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Magagaling po sa Numbers 25, 3 to 5. Ako na lang po magbabasa. So, Israel yoked themselves to the Baal of Peor, and the Lord's anger burned against them. The Lord said to Moses, "Take all the leaders of this people, kill them, and expose them in broad daylight before the Lord, so that the Lord's fierce anger will turn away from Israel." And verse 5, so Moses said to Israel's judges, "Each of you must put to death those of your people who have yoked themselves to Baal of Peor." Sige po tayo po ay panandali ang pulitin. Hallelujah. Hallelujah. Praise be to God. Maraming salamat, Panginoon. Minsan pa, O Diyos, patuloy po kami nagpapakumbaba sa iyo. Patuloy po kami tinatanggap namin, O Diyos, na ang lahat na meron kami, Panginoon, ay kulang. Lahat ng ito, O Diyos, aming ibinababa. We set ourselves down truly and humbly, coming into the holy throne. Hallelujah. Humihingi po kami ng tawad, O Diyos, sa anumang pagkukulang, anumang pong nasabi namin, sinasadya man ito o hindi, Panginoon, patawarin mo po kami. Holy Spirit, we acknowledge your presence in this place. Saturate this place with your presence. Kanina pa lamang nag-aawitan tayo. Hallelujah. We are inviting the presence of God in this place. We thank you, Father God, for your presence. Hallelujah. At aming sinasaway. Any spirit of slumber in the mighty name of Jesus. We cast them out at the feet of Jesus right now. Any spirit of religiosity, any spirit of critical thinking in the mighty name of Jesus. Give us your focus, Panginoon, sa salita mo, O Diyos. Give us open ears, open mind, and open eyes to see you face to face, Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. So po, makakaupo na po ang lahat. Ang title po ng aking ibababa ngayon is The Need to Be Holy. Amen. So salamat po dun sa mga may dalang Biblia, ballpen, and notes kasi ako rin po napakadami kong notes dyan. Amen. The need to be holy. Alam niyo po ba sa panahon natin ngayon kapag sinabi mong holy, ano po ba yung naiisip natin? This is partly teaching and preaching po. Okay? So ano po yung naiisip natin pag sinabing holy? Banal. So ano po yun? Lagi nakatiklop yung kamay. Gano'n? Tapos tahimik lagi. Ano po ba yung holy na nalalaman natin? Amen. Pero alam niyo po ba, let's see from the Bible kung ano po sinasabi ng Word of God. Alam niyo po ba, kung napanood niyo po yung last midweek service na kung saan ibinaba ko rin po yung personal revival. And this is just the continuation dun sa turo ng ating mahal na Pastora LB, which is repent and believe.
And this is the need of the hour. Amen? The need to be holy. Bakit po ba nasabi ng Biblia yun? Kaya nga po natin babasahin mamaya. Mabasahin ninyo. May assignment po tayo ha. 22, 23, 24, and 25. Kasi kung kapag binasa natin ngayon, baka po lahat kayo ay makatulog. Amen? Mahaba yun eh. Sabi rito sa Tagalog, sumali sa pagsamba kay Baal Peor ang mga Israelita. Kaya nagalit sa kanila si Yahweh. Sinabi niya kay Moises, tipunin mo ang mga pinuno ng Israel at patayin mo sila sa harap ng madla para mapawi ang galit ko sa Israel. Ito po yung konteksto niyan sa Biblia. Bali, sa summarize ko na lang, 22, 23, 24. Noong panahon na yon na nandoon ang lahat ng mga Israelites bago umalis po sila galing Egypt. Okay, so marami yung mga kasama ni Moses. Sabi, 3 million daw yun. Hindi masyado kasi eksakto yung pagkakasabi po sa Biblia. But those are the people who followed Moses bago po makapasok ng Promised Land. Okay, ang galing ni Tatay David. Alam niya, praise God. So, eto po, ang nangyari, si Balak. Sabihin na natin, sa Tagalog, Balak eh, no? Balak or Balak, sabihin na natin, siya po ang hari ng mga Midianites o mga Moabita ng mga panahon na yon. So sila po yung talagang may-ari na kung saan nandun yung mga Israelites. So nakita ni Haring Balak na napakarami nila. Parang natakot siya. So sobrang dami ng mga Israelites, sabi baka kupkupin tayo rito at sila na yung maging, kumbaga, sakupin tayo dahil konti lang sila. So ang ginawa niya, humingi siya ng tulong sa isang propeta na ang pangalan ay si Balaam. Okay? So eto na po yung kwento. Ang sabi doon, habang hinihingi niya ng tulong, hindi po masabi ng Bible, but Balaam is a false prophet kasi bayarang propeta siya. Babayaran siya ng hari na si King Balak para ibigay or para i-curse ang mga Israelites nung time na yon. Sabi niya, bibigyan kita ng good sum of money or kapalit nun, yung treasure na yon ay sumpain mo ang mga Israelita. Kasi, wala akong magagawa eh. Matatalo kami. So noon pala, talagang uso na yung curses. Di po ba? Nung panahon pa ng Biblia. At talagang lumalapit ang mga hari sa false prophets o sa mga propeta. O kung tawagin doon ay witchcraft. Amen? So ganun ang ginawa nila. Pero alam niyo po ba nangyari? 3 beses na sinabi ni Balaam na hindi ko pwede i-curse ang bayan ng Israel, ang lahat ng mga Israelita, mga Hudyo, dahil kasama niya ang Diyos, kasama nila ang Panginoon. Amen? So, sa atin po, sa bawat isa sa atin, tayo po tinatawag po tayo, ano po tayo? Gentiles. Pero nang tayo ay nakakilala na sa Panginoon, from Gentiles, ano na po tayo? Anak na tayo ng Diyos. Amen? Hallelujah. So, tayo po, sabi rito sa bilang, number 1, God has called us exclusively to Himself. Ikaw, ako, tayong lahat na tumanggap sa Panginoon ay tinawag bilang, ano po ibig sabihin? Ano naiisip niyo pag sinabing exclusive? Ganda, no? Ganda ng dating. Pag sinabing exclusive, para lang tayo sa Panginoon. May palakpakan po natin ang ating mga sarili. Dahil ngayon, pinili po natin kasama natin ang Panginoon. Sa Sunday na to, ang special Sunday ang Panginoon. Alam niyo po ba sabi ng Numbers 23:9? From the rocky peaks, I see them. From the heights, I view them. I see a people who live apart and do not consider themselves one of the nations. Sabi rito, mula sa tuktok ng mga bundok, sila'y aking natatanaw. Nakikita
nakita ko silang lahat mula sa kaburulan. Sila'y isang bansang namumuhay na mag-isa, alam nilang sila'y mapalad kaysa mga iba. At ang mismong nagsabi po niyan, walang iba, si Balaam. Hindi niya kayang i-curse ang mga Israelita dahil nakikita niya na itong mga ito ay pinagpala at sinet apart ng ating Panginoon. Hallelujah. Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, kasama ka doon sa sinet apart. Pwede tumingin. Tingnan mo ba? Katabi mo ba? Sinet apart. Parang sabay di ka nakatingin eh. Amen. Tayo po ay inihiwalay. Pansinin po natin, sa tuwing tayo lumalakad, sa pananampalataya natin sa Panginoon, habang tayo ay lumalakad, di po ba, paliit or pakunti ng pakunti na yung sumasama sa atin. Yung mga dating kaibigan mo, na dating, huwag mo na yung isama. Praise the Lord, hallelujah na yan eh. Pansinin po natin. So tayo po, bilang isang bansang namumuhay na mag-isa, ang sabi ni Balaam, sila ay mapalad kaysa mga iba. Amen. Taas nga ang kamay na pinagpala ng Diyos. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. So bilang tinawag ng Panginoon, God has called us exclusively to Himself. So ano po ba yung ibig sabihin ng pagiging holy? Ito po ba yung hindi makabasag pinggan? Na kapag naglakad ay parang pusa. Ay, wala ka ba rin? Natatawa si Harold. Kaya ka ba maglakad? Eh, paano kapag ka naglalabog? Hindi ka na huli. Amen? Eh, paano kung ang sinasabi ng iba na ang pakita talaga ng pagiging banal yung talagang mahingin magsalita. Talagang pinipili ang mga salita. Eh, paano na kami yung pastora? Talagang, di ba? Minsan masyado talagang hyper. Ang mga babae na sa kamay. Oh, hyper. Di mo ba? Mataas ang pitch. Soprano na ito. Sa umaga pa lang, soprano na. Amen? Pero alam niyo po ba, ang sabi ng Panginoon, hindi iyan ang kabanalan na nais ko para sa iyo. Kung tunay po nakilala natin ang ating Panginoong Jesus na tinanggap natin sa krus ng Kalbaryo, na siya ang nagbubo ng kanyang precious blood para sa atin, ang tunay na banal, yung nakikita mo na kung saan, kung dati, eto yung kasama mo, pero ngayon, mas pinipili mo na sa simbahan. Kung linggo, nandun ka sa madyungan. Kung dati, butangera ang bunganga. Or bibig. Diba? Ang pangit kasi kapag Tagalog no? O sige. So kapag ka ganito na Sunday, asa po tayo? Ako po lumaki sa, meron po kami lugar doon sa Malinta, Valenzuela. Pag linggo, magulo, tsaka ang daming tugtugan doon. Ang tugtugan doon, dayang-dayang. Dayang-dayang. Ganon. Tapos, talagang kaliwa kanan, harap mo, puro iinuman. Tapos maya-maya, pagdating na ng mga hapon, nagtatakbuhan na. Naghahabulan na ng itak. Di ba ba? So yun yung, na-witness ko po yun. Nang napakatagal na panahon, doon ako nagdalaga. So, ganun yung nakita kong surroundings. Pero alam niyo po ba, if God sets you apart, we are a chosen generation, a royal priesthood, sabi ng Bible. And mula pa lang, nandito ka pa lang sa sinapupunan, pinili ka na ng ating Panginoon. Hallelujah. Palakpakan niya po natin. Ang mga royal blood. Hallelujah. Kaya minsan kung ang tingin mo sa sarili mo,
Nasaan na po ba tayo sa lakad natin mula noon hanggang ngayon? Minsan magkaroon tayo ng realization, di po ba? So mula sa tuktok ng bundok na yon, natatanaw. At hindi pa ang Lord yun ang nakatanaw pa kung sino pa yung binayaran ng propeta. Nakikita niya na sumasamba tayo at nagpupuri sa Panginoon, kaya po napakahalaga ng praise and worship. Naroon ang presensya ng Panginoon kapag po tayo ay sama-samang nagpupuri at sumasamba sa Lord. Nakikita ng Diyos, bumababa ang presensya ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So yung dati nating buhay, kung naaalala natin yon, hindi na ngayon ganoon. Amen? Palakpakan po natin ng Diyos na buhay. Sa mga binago ng buhay. So God has called us exclusively to Himself. Kasama po tayo doon, sabi ng Bible. Pero ito po ang medyo malungkot. Sige, sabihin ko lang malungkot na. Sabi ng number 2, Satan has diverse weapons to sway us. Ano kaya yun? Sabi ng Numbers 25:1-2, tatagalogin ko na, samantalang nakahimpil sa sitim ang Israel, ang mga kalalakihan nila'y nakipagtalik sa mga babaeng Moabita na naroon. Inanyayahan sila ng mga ito sa paghahandog nila sa mga Diyos-Diyosan. Ang mga Israelita ay nakikikain sa mga atang na iyon at sumambarin sa mga Diyos-Diyosan. Ang kaaway natin matalino. Siya po yung, kasi dati na siyang nasa langit Di po ba? Sabi ng Isaiah, the fallen morning star. So alam niya, nandun na siya sa langit, binaba siya, nung nagkaroon ng digmaan, dahil, alam po yung, meron si Satan yung time niya, si Lucifer. Yung pride. Gusto niya siya ang i-worship sa halip na ang Panginoon. Kaya naman, anong nangyari? Ship po siya ng praise and worship team sa langit. Pero dahil doon sa pride na yon, sa boastful attitude na yon, binaba siya. Nasaan po siya? Nandito siya ngayon. So hindi naman po tayo, hindi limit sa kaalaman po natin yun, di po ba? Kaya po, alam niyo po ba si Satan, hindi niya alam ang mga iniisip natin, not unless sabihin mo. Kapag ibinuka ng bibig mo yung iniisip mo, kaya nga tayo merong Romans 12:2. Do not, sige sis, may ano? Sige po. Do not conform to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of our mind. And we will know the will of the Lord in our lives. So yun po, una sa mind, yung mindsetting natin. So babaguhin natin. Mababago lang yon kapag humingi po tayo ng tulong sa banal na Espiritu. Mababago yon kapag hindi na yung mindset natin before, iba na siya. Amen po ba? So, ang sabi rito, yung while Israel was staying in Shittim, the men began to indulge in sexual immorality. Ito po yung nangyari doon. Hindi sila ma-curse ng false prophet, pero napasok sila sa loob. Kung alam niyo po yung Trojan horse. Sino po dito yung mga mahilig magbasa ng history? Wala nagtataas ang kamay, wala nagbabasa ng history. Si Trojan horse, kaya po napasok yung kuta ng kaaway, yung isang malaking kabayo na parang kabayo siya, nandun sa loob noon yung mga kalaban. Ipinasok yun na regalo para dun sa isang kingdom na yun. And then, nung pinasok na siya dahil sinabi regalo siya, naglabasan yung mga kaaway at pinagpapatay lahat yung buong palasyo. So parang gano'n ang nangyari yung time na yun. While you are
On that section, sabi mo, parang, ito lang naman ang ginawa ko eh. Tinignan ko lang naman eh. Masama na ba yun? Tumingin lang ako. Masama na ba yun na naiinis lang ako eh? Kasalanan na ba yun? Usually po, kapag nagpapatanggap tayo, ano po yung lagi sinasabi? Mabait naman ako ah. Wala pa naman akong pinapatay na tao. Wala pa naman akong, ano ba kasalanan ko? Okay ba ikaw na ang holy. Di po ba? So yun yung lagi sinasabi po ng mundo sa atin. So we are set apart. At yung pagsiset apart sa'yo ng Lord sa lahat po ng bagay. Alam ko po, nauunawaan ng bawat isa sa atin. Baka naman sabihin natin, sobra naman yan, every Sunday talaga namang hindi natin, wala tayong absent sa church. Amen? Hindi na ba pwedeng magtrabaho? No, hindi po yun ang sinasabi ng Lord. What the Lord God says, that you are set apart, that every time you go, anywhere you go, kahit saan po tayo magpunta, kahit nakikita natin, eto sa harapan natin, hindi po ba si Joseph? Ano pong ginawa niya sa tukso? Yung nanunukso sa kanya, yung asawa ni Potiphar, anong ginawa niya? Tinakbuhan niya. Hindi siya lumapit. Bagkos ay tinakbuhan niya. So that, kasi alam ni Joseph kung ano yung mangyayari. He's really proactive to know. Once that you know the will of God in your life, dahil kababasa mo ng Biblia, o sabihin na natin, kakapakinig natin ng mga preaching and teaching, kakasali natin sa discipleship, doon nagsalita ang Lord. At doon mo nalaman kung ano ang will ng Panginoon sa buhay mo. Amen po ba? Hallelujah. Humihingi po ako ng pasensya dahil wala ako ng birthday, Pastora Elby. Maraming pakiusap, nag-sorry naman po ako sa kanya at sabi ko, pag uwi niya na lang, ako babawi. Matagal ko pong pinag-pray yung hanap buhay na ipinagkaloob ng Lord. So, hindi pa tayo pinalad sa pagninegosyo eh. Pero pinalad naman po tayo makapasok ulit sa company. So, nagpapasalamat po ako sa Lord sa binigay na opportunity sa bagong company na medyo mas mataas ng konti dun sa before. So, yun. Hallelujah. Kaya po kinakailangan mawala po muna ako saglit. Medyo nabitawan ko rin yung discipleship ng music. Napapaalam ako sa inyo na hindi ko na muna makahandle. Isa lang po ang kaya kong gawin because of my schedule. Pumapasok po ako ng 8 p.m. to 5 a.m. sa Ortigas. So, baliktad po yung oras ko. Actually, wala pa po akong tulong ngayon. So, yun. Dahil sa pag-ibig natin sa Panginoon, gagawa tayo ng paraan. Come what may, whatever happens, we need to go to church. Kailangan natin mag-church, kailangan natin makarinig, kailangan natin ma-refresh. Kagaya ni Sister Lisa kanina, from Monday to Saturday. Ako, Monday hanggang Friday naman. Amen. Kaya baliktad na lang yung, dahil US po yung aming handle. So yun po, hallelujah, lahat po tayo merong sacrifices. We do have our own sacrifices. Bago po kayo pumunta rito, ang dami yung ginawa muna, nagdidesisyon tayo everyday, di po ba? Namimili tayo everyday. But we made choices na kung saan alam natin ang priority natin. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating mga sarili. Lahat po tayo nagdidesisyon. Siguro po wala po kayo ngayon kung dinesisyon na ninyo na iba ang gagawin. But you're here. So palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise and worship team. Alam po natin, struggle minsan magpaawit, ang hirap. Parang kahit anong pilit kong gawin. But you know what? Ang sabi po ng ating Panginoon, nung napanood ko yung discipleship, begins with beholding.
sabi ng binabago na salita ng mga kapastoran natin sa River of God, Galleria, that once you honor God, kapag po inuna po natin na i-honor ang ating Panginoon, bababa ang presensya niya. At alam po niya ang puso na talagang open sa Kanya. Kasi hindi naman po tayo pipilitin ng ating Panginoon. He's a gentleman. Alam niya kung tanggap siya o hindi siya tanggap. Hindi po ba nga sabi, tinagpag ng Panginoong Jesus ang kanyang mga sapatos, ang kanyang paa, dun sa lugar na hindi siya tinatanggap, yung salita niya. At lumilipat siya sa ibang lugar. But dito sa atin, the word of our God is welcome. Amen po? So, si Satan has diverse weapons to sway us. Ano po yun? Sa umpisa, sasabihin niya, okay lang yan. Mainis ka lang. Hanggang sa yung inis na yon, hindi mo kinausap eh. Hanggang sa maging galit na yon. Alam niyo po ba yung salitang white elephant? It's a saying. Sa mga mag-asawa, alam po yan. There is this white elephant in the room. Anong ibig sabihin po nun? Meron kayong mga issues in the past na up until now, hindi yun tinatakil. Why? Kasi pag tinakil nyo, sasabog. Amen? Kapag kinausap ko, so Satan, alam niyo po kung ano ang ipupush niyang button. Kung ano ang gagawin niya sa'yo. At saan ka naiinis. Amen? Kapag bumigay ka, yun na. Nahulog ka na. Sabi nga, do not make the enemy a foothold. So, wag mo siyang bibigyan ng kahit puwang, kahit yung maliit lang na gano'n. Isarado mo na kaagad yung door. Kasi baka pumasok pa, lumabas yung aircon. Yung aircon talaga, ang lumabas. Amen. Hindi, lamig ng aircon. Hallelujah. Pero you know what? Ano po yung nakikita ng ating Panginoon doon? So kung tayo po ay sinet apart ng Lord, every time that we worship our God, that every time we are here, at every time po na naririnig natin ang lahat ng mga salita niya, it reminds us, it convicts us. Siya po ang mismong kakausap sa bawat isa sa atin, kahit hindi na po, kahit ano, kahit ang alam mo naman na mali, pero kung talagang kinakausap ka ng Lord, why not? This is the now season for all of us. Na kung saan yung hindi mo pa pinapatawad, pwede mo namang patawarin. Amen. Kasi nga po, papasok ang kaaway. At makikita niyo yun, dito po, nag-umpisa lang sila na nagkaroon ng relasyon, nakita ng mga Israelita na yung mga Moabita ay may itsura. Tapos, anong ginawa? Nagkaroon na sila ng relationship with them. Which is, hindi pa pwede, di ba? Dahil kaaway nga ito. Pero anong ginawa? Magmula po doon, so anong ginawa ng mga babaeng Moabita? Dahil alam nila na makokontrol nila yung utak. So, ang ginawa nila is, yung lahat ng mga tawag dito, sacrificial meal, yung mga pagkain. Sa mga paghahanda. And they bow down before these gods. So dumating din yung panahon na hanggang sa sinamba na nila kung sino yung sinasamba ng mga Moabita. Amen? So sabi rito, sabi ng James 1:13-15, hindi naman po talaga nag-uumpisa yan. Sabi, meron nga po na patotoo sa akin noon na sabi niya, bakit lagi sinisisi si Satan? Si Satan lagi may kasalanan, dahil ganito, dahil ganyan. Hindi po ba desisyon yun ng sarili niyang katawan? Amen? Sabi rito ng James, when tempted, no one should say, God is tempting me, for God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. But each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. So kung hindi mo yon pagbibigyan,
ikaw ang magdidesisyon, katawan mo yun. Hindi mangyayari. Hindi makakapasok ang kaaway. Sabi ko nga po kanina, hindi niya nababasa kung ano naman ang utak natin. Pero once na sinabi mo yun, doon siya papasok. I remember, sa bahay po namin, hindi po namin napansin na from Baguio, meron kami na iuwing gamit. Nung galing kami sa Baguio, that was 2012. Nakaupo siyang gano'n na sabi nila, anito daw yun eh, anito. Okay, so not until, syempre hindi ko alam na, wala pa akong alam nun sa deliverance eh, sa healing and deliverance. Pero alam niyo po ba, mula nung nag-start na pumasok yung parang anito na yun sa bahay namin, lagi kami nag-aaway-away. Laging meron parang sigalot sa bahay na parang ang bigat. Na parang may bumababang napakaitim na ulap. Sabi ko, bakit ganun mabigat? Anong meron? Naghanap po ako ng lahat ng mga gamit. Naglilinis kami bago mag-New Year. Yun nakita ko. Kung gano'n. Parang alam niyo po yun eh. Kasama yun doon sa mga pinamimili doon sa mga hinakailerang mga parang gift, pauwi. Mga walis, tambo, di ba ba? Yun, not until God revealed to me na may spirito. That there is certain spirit inside of that anito, kasi nga idol siya noon ng mga ninuno natin. Di ba? Amen. Hindi lang yun. Meron pang isang kumot ni Brian. Sinama ko na si Brian dito. Parang ano na siya, mga 15 or 16 years old. Si Brian po, masunurin yun, laging oo, or basta lahat po ng ginagawa niya, sinasabi niya. Yung kumot na yon, hindi namin napansin na hugis, babae siya na ang sexy, na may buntot at may sungay. Hindi ko alam kung saan galing yung kumot na yon, na gano'n ang hugis. Yun ang kinukumot niya. So sabi ko, bakit gano'n? Suddenly, naging magagalitin si Brian, sumasagot. Bakit gano'n? Sabi ko gano'n. Hindi naman ganito yung ugali nito. So yun, nag-decide kami ni Brother Tom na sunugin. Siyempre, sinulog namin yung gabi. Hindi pwedeng araw. Baka sabihin, ano ba naman itong mag-asawa na ito? May ano yata ito? Medyo may natin. So yun, ginawa namin, nilabas namin, dun sa may tapat namin, sinulog po namin, pero pinag-pray po namin. Amen. Meron po tayong mga pinapapasok na mga bagay sa loob ng ating tahanan na hindi natin alam, causing us disunity inside the house. And not until na ipag-pray po namin yung lahat sa Panginoon, hiningi ng tawad, doon na nagsimulang umayos. So pag nakikita natin na meron nagkakasakit, na merong medyo financial hardship sa loob ng tahanan, is there anything na binaalala po ba tayo na meron tayong nagawa? Na meron po tayong hindi pinatawad, na may kasalanan tayo? I remember yung kapatid ko mong yung before na kapatid, yung bunso kong kapatid na namatay sa stage 4 colon cancer. Talaga pong tinutukan niya ni Pastora LB. Tinutukan niya yon dahil nga meron siyang grudge sa puso niya. Dahil galit siya. So before that, kailangan matanggal yon at magpatawad siya. Amen, hallelujah. So, yun po, ang naisip po namin noon, sabi dito that we are indulging sexual immorality. Hindi naman po ito yung parang talagang sexual immorality as in yun ang gagawin. But this is spiritual. Meron po tayong mga, minsan yung kasalanan na hindi naman nakikita, pero may kasalanan na hayag. Amen? Alam po natin yun sa mga sarili natin. We know that there is a sin in our
thoughts, kahit ito, pencil lang naman to eh. Lord, pati ba naman to? Eh, konti lang naman kasalanan to. Konting alak. Konting sigarilyo lang naman to eh. Pati ba naman to, Lord? Naku, wala nang kumibo ah. Hindi na yata ako mag-invite next month dito. Hallelujah! Amen! Seryoso So nakikinig. Satan, po, Nay. Seryoso nakikinig. Seryoso, okay. Amen, hallelujah. So sabi rito na Santiago, wag sabihin ninyo man na tinutokso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok. Sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi rin naman niya tinutokso ang kahit sino. Natutokso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sarili pagnanasa. Mas maganda pag Tagalog, ano? Hallelujah. Naunawaan po natin ang salita ng Diyos. Sabi rin po ng Matthew 5:27-28. Sige, naririnig ninyong sinabi, huwag kang mangangalunya. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sino mang tumingin sa isang babae na may pagnanasa, ay nangangalunya na sa babae yun sa kanyang puso. Yun po yung, meron po kami ginagawa every Thursday, which is sinusundan po namin yung pattern. Nasa Matthew 5 na po tayo, no? Matthew 6, right? So, dun po, meron kami quiet time na ginagawa. And meron kami memory verse. Ilang memory verse na po ba tayo? Biglang check eh, no? Memory verse. So, meron din po kaming assignment doon. Yung assignment namin, lahat po ng mga binababang verse dito sa preaching and teaching every Sunday kasama yun sa pag-uusapan namin every other week. Tapos magbababa na po ng scriptural insight na pag-aaralan namin for 2 weeks. Sa team po ng Healing Ministry. Hallelujah. Salamat po doon sa nagbigay ng libro na kung saan talaga namang natututuhan namin yung devotion namin. Hallelujah. Sabi puro ng Matthew, yung nangangalunya, sinasabi ko sa inyo, sino mang tumingin, yun po yung batas eh. Yun po yung law noon, nung panahon ni Jesus. Pero ano po ang sabi ng ating Panginoong Yesus? Yung nakaraang preaching ni Pastor Elvin, repent and believe. All you need to do is just go to the throne of God, go to the feet of Jesus, and what you confess, you will possess. Kapag sinabi mo yung mga kasalanan na yon na hindi hayag sa Panginoon, patatawarin ka niya. He is faithful and just to forgive you. Ayan po yung mapagmahal natin Panginoong Yesus. Kahit anong bigat pa niyang kasalanan na yan, kahit noong unang panahon pa yung kasalanan na yan, hindi na po yan maaalala ng ating Panginoon once na sinabi mo yun sa kanya. Every time, alam niyo po, ang kaaway magaling eh, lagi niyang ipapaalala sa'yo that you are not worth it. Tatayo ka dyan, tatayo ka dito, are you ready? Karapat-dapat ka ba? Eh, sino po ba ang karapat-dapat? Wala. Everyone falls short for the glory of God. Yun po minsan na nakakalimutan natin nung tinanggap natin ang ating Panginoong Yesus. And lagi tayong nire-remind sa past. Lagi po tayong tinutuyan ng kaaway. Nagpapatuya naman tayo. Wala kang karapatan tumayo dyan. Sino ka ba? Wala kang kaalam-alam dyan. One time po, pag sinasabing, wala naman dito husband. Pag minsan pag nagtatalo, minsan nakikita yung, nagbabasa ka pa naman ng Biblia. Aray? Ayun ba yung mga binabasa mo? Hindi nakikita.
alam mo pag yun ang nanarinig mo. Kasi nga po, as ambassador of Christ, hindi po talaga madali. Sabihin natin, napakahirap. But you know what? Dahil sa grace lang ng Panginoon, makakasunod po tayo. Kasi ang daming hindrance, ang daming mong makikita na, bakit? Ba't ganyan ang ginagawa niyo? Ba't gano'n ang ingay-ingay niyo pag nag-awitan? Parang inaabot na kayo hanggang gabi. Practice pa rin. Di po ba? Narinig ko yan yung dati. Anong oras na? Hindi ka pa umuuwi. Gutom na yung mga anak mo. Di ba kumakain? Ikaw hinihintay, magluto ka. Di po ba? Nabutan ko po yan ng mga panahon na yon na talagang puspus na puspus ka sa Panginoon. Pag uwi mo ng bahay, upus ka naman sa sermon. So, 2 sermon, dito siya doon. Pag-uwi, di po ba? Pero alam niyo po, in time, God's timing is perfect. Darating din ang panahon na matatanggap. Hindi dahil pipilitin ko siya. Ang hirap pag pinilit ko hindi talaga maniniwala sa'yo, pero makikita niya yung ginagawa mo. Ikaw kasi yung living Bible. Paglabas mo dyan sa pintuan na yan, actually, alam ko po, etong loob ng simbahan, training ground po natin lahat. Ako po, I believe, hindi po tayo lalabas dito na hindi equip. Lahat kasi tayo gagamitin. Hindi po yung vision sa atin lahat. So paglabas po natin, dito lang tayo pinalalakas, pero iba-iba ang misyon na pupuntahan natin. Meron tayong mission sa pamilya natin, mission, yung pinakamahirap na mission, by the way. Mission sa labas, sa kaibigan natin, sa mga kakilala, sa trabaho natin. Makikita tayo. Alam ko po, hindi madali. Mahirap. Sabi nga po nung nakaraang preaching ni Pastora is, wag 360. Dapat 120? 180, kulang pa ako. Bumalik no? 360, 180 lang. Hindi pa pwedeng, kasi pag sobra naman, magagalit din sa'yo. Ano ba yan? Diba? Lagi ka na lang nandyan. Hindi tayo pwede nandun lagi sa mountain, nakikipag-usap sa Lord. Kasi, di ba anong ginawa ng mga nasa baba ng Israelita nung panahon ni Moses? Nainip. Gumawa na ng sarili nilang idol. Minsan naman, ano yung mga idol natin sa buhay? Money. Amen? Lalo na tumahimik. Hindi na talaga ako makakapagsalita sa susunod dito. Pera o bayong? Anong pipiliin? Pera pa rin. Pera o bayong? Pera pa rin. Hallelujah. Di po ba? Minsan, nung pong ako po ay hindi pa talaga nakakakilala sa Lord, yung 10,000 na pera sa wallet ko, kulang pa yun. Pang shopping. Gusto ko ubusin lahat yun. Pupunta lang na kung saan-saan. Kasi hindi ka nakakakilala sa Panginoon, hindi mo alam kung ano yung priority mong pagbigyan. Ngayon, nung ikaw na yung nasa discipleship, doon mo malalaman, Lord, ang dami ko palang nasayang. Bill mo ako doon, bill mo ako dyan. Amen? So yun po, tinuturoan po talaga ang lahat. Tayo, dahil walang second citizen sa langit, lahat first class citizen. Amen? Parang pakamunan ko ng Diyos. Ikaw at ako, tayong lahat pinili ng Diyos. Meron tayong misyon. Hindi po tayo dito dapat lang nasa church. Hindi po dito ang ating destinasyon. Dito po ang ating training ground. Nag-aaral po tayong lahat dito, kasama ako. Hindi po dahil tumatayo ako, perfect na. Huwag niyo akong tignan.
At lahat po ng mga tumatayo dito, hindi pa po kami perfecto. Marami po kami mga flaws. Marami din pagkukulang. Marami din hindi alam. Dahil ang Biblia, kapag siniyasat mo, sabi nga nila, di ba, dati bawal itong basahin. Pero akong kilala, sabi yung gano'n nito, huwag na natin basahin niya kasi bakit gano'n yung isang kaibigan na parang nasira ang ulo. Kasi pag kinausap mo nga, iba na siya. Pero sabi ko naman, baka naman ibang Biblia yung binabasa mo kasi Iglesia ni Cristo. Di mo ba? So, siya sa atin din natin. Kaya kinakailangan talaga natin siya sa atin ang gusto at magbasa talaga ng Biblia. So, doon po sa tinuturo doon sa amin sa libro is bits by bits, verse by verse, hinihimay talaga. Para malaman natin at hitay natin, mangusap ang Panginoon sa iyo. Kaya nga may quiet time. Hindi ka pwedeng maingay. Wala rin pong music. Sino ba nagpo-music pag quiet time? Ako hindi. I want to really hear the voice of God. Yun po kasi yung aim natin lahat marinig. Kasi kung tama ba ang gagawin mo sa desisyon mo, tama ba itong trabaho na to? Tama ba itong gagawin mong pagluluto na to? Tama ba itong pag-aaral, itong kurso mo? Ang dami nating desisyon everyday. Ang dami nating problemang hinaharap. Huwag na po natin isama yung politics. Sister Ana. Kasi ang dami na natin problema, sasama pa tayo doon. Amen? Wala po tayong ibang dapat gagawin kundi manalangin. Panalangin natin ang ating bayan para maawa ang Diyos at ibaba niya talaga yung wisdom sa mga namumuno sa atin. So Satan, alam niyo po ba si Satan, number 3, which is number 3 bullet, Satan aims his attacks on the leaders first. Hallelujah. Sabi dito ng Numbers 25, doon na po ako sa 3b, magsisimula. Kaya nagalit sa kanila si Yahweh, sinabi niya kay Moises, tipunin mo ang mga pinuno ng Israel at patayin mo sila sa harap ng madla para mapawi ang galit ko sa Israel. Sino pa nakapanood ng Band of Brothers na movie? Band ko. Ako? Kapanahonan ko yun. Pero akong kapanahonan ko dito. The Band of Brothers, kwento ko lang po ng konti, na medyo live. Ito po yung panahon na kung saan ang Netherlands ay pinagtanggol ng American troops, ng mga sundalo ng Amerika, which is yung mga Dutch, pinalaya nila doon sa Netherlands. Yung pong mga Band of Brothers na yung pinaka-captain, kinakausap niya yung mga kasama niya doon. Kasi po pagkatapos po ng parang gera, merong scene doon, natapos na yung gera, nanalo na ang mga American heroes ng time na yun. Kinausap ng pinaka-captain yung lahat ng mga kasama niya doon sa paligid. Sabi niya gano'n, tiklopin niyo yung kwelyo niyo. Kasi doon sa kwelyo nila, makikita po yung mga rango. Yung mga rango nila. So kung ikaw ay lieutenant, captain, o yung general, malalaman dito sa kwelyo, kaya pinapatiklop niya. Bakit? Kasi may mga sniper sa paligid. Yung mga sniper na yon, ang aim nun, patayin yung pinaka-leader. Dahil alam niya kapag pinatay yung leader, tumba lahat ng mga kasunod. Amen? That's why we need to pray for our pastors. Napakahalaga po ng ginagawa natin dito sa mga pastor natin, sa mga bishops natin, sa lahat ng body of Christ. Kasi po, ito yung panahon na ang body of Christ, lahat ng leaders ng church, tinitira ng kaaway. One time, meron po akong sinabi kay Pastora LB noon, Pastora LB, I was really crying hard. I prayed for you, Pastor Fernand, Pastora Michelle. And I was crying talaga, pati tulo lahat ng sipon. That day or that time, grabe ang atake pala.
Nakita po namin yun sa healing ministry. Yung atake niyo. Napakaliwanag na pinakita kay Sister Mars yung octopus, yung ulo ng octopus na maraming dalaman. Which is the spirit of control. Spirit of witchcraft. And I'm praying hard that time, that day. Salamat sa Panginoon, pinakita niya po at binabayan. Amen? So napakalaga po ng vision. Kapag nakakakita po tayo the spirit real, kung ano yung nangyayari sa spiritual, nagmamanifest po yun sa physical. Hallelujah. Hallelujah. Yung isang dream, I believe dito ko na lang po sasabihin yung dream na yun. Na napanaginipan ko kasi ino-open ko lang yun sa healing ministry, but this time I want to open this up to all of you. That dream, that day, that night, hindi po, bihira ako mga panaginip, lagi ako vision. Meron pong isang bulutong, puro kubo siya, parang tribo. Gabi yun, lahat po ng mga tao na nandun na natutulog, pero merong sumalakay, lahat pinatay. Yung tribo na yun. I was praying, sabi ko, Lord, anong ibig sabihin? Kasi pag dream, kinakailangan po natin itong sabihin. Pag vision, kinakailangan din po natin itong sabihin. Misa kasi sa sarili mo lang yung, baka sabihin mo lang yun. But I prayed hard to God. And true enough, meron din isa sa kasama namin na ganun din ang dream. Yeah. Ang binisualize sa kanya. Ano po yun? Meron tayong mga plano na na-confirm yun ng anniversary last anniversary. Na parang trompo na paikot-ikot, pabalik-balik lang. Nagsisimula lagi. Nagtatayo ka ng business, mawawala, mag-uumpisa ka na naman. Yung career mo, babalik ka na naman, umpisa ka na naman. Paikot-ikot. Pinapatay ng kaaway, yung supposed to be na mag-revert na kung ano man yung balak sa iyo ng Panginoon. Amen? And yun ang kinakailangan that we need to pray hard. Hallelujah. So doon po pumapasok ang kaaway. Minsan dahil sa mga sarili nating nais. Minsan pray ka ng pray, Lord, bigyan mo ko ng trabaho, pero pagdating na meron ka ng trabaho, bigla ka rin ako nasa ministry. Hindi ka na rin makagila, Pastor! Pag-pray mo ako, kailangan ko po ng work. Amen? Hindi na po talaga sila kumikigila. Wala na lang yung amen. Ganun na lang. Amen, hallelujah. Alam ko po ang Diyos ang nangungusap sa bawat isa sa atin. So sabi ng Matthew 26:31, strike, then Jesus told to them, ito po yung prinsipyo nun eh, this very night you will all fall away on account of me, for it is written, I will strike the shepherd and the sheep of the flock will be scattered. Kaya kanina habang umawit tayo ng ampastol ng buhay ko, si Jesus ang shepherd natin. Alam ng kaaway ang prinsipyo na kapag ang leader ang tinira mo, lahat babagsak. Kaya kinakailangan po bakuran natin sa panalangin. Hindi lang po ito sa loob ng church. Ang sabi ni Pastor LB, that was long time ago na sinabi niya, kung tayo ay nagpapastol sa ating mga pamilya, lahat tayo pastor. Kung ikaw, asawa ka, ikaw nag-lead sa family mo, kung ikaw, asawa kang babae, ikaw ang leader sa family mo, you're the pastor. In some way, leader po tayong lahat. Ayun ang sabi ni John Maxwell eh, if the leader does something good, all the people will do good. Yun po yung law of the lead. At if the leader does something crazy, all the people will do something crazy. And we are all leaders in some way. Lahat po tayo leader. Yung impluensya, yun po yung sinasabi ng
tatanggalin ko yung kandila na yun sa buhay mo. In-advance ko na yung susunod na slide. Amen. So, yung influence natin, dun sa pinamumunuan natin, kahit nag-iisa lang yan, kung anak mo yan, pamangkin mo yan, in some way, we are all leading. Kung yan apo mo, ikaw yung lolo, ikaw yung lola, pag nakitaan ka lang ng isa at pinapasok mo, in-entertain mo yung kaaway, pasok yan. Doon tayo babagsak. Amen. But ayokong tutukan natin kung ano yung sinasabi ng kaaway, pero dapat alam din po natin kung ano yung sinasabi ng ating Panginoon. Which is paano mo malalaman kung hindi ka nagbabasa ng Bible. Hindi ko po sinasabi kabisaduhin natin ng Bible, kundi kahit man lang mag-notes tayo para kapag yung time na namumblema ka kung anong gagawin mo, meron kang kopya. Buti nga, pwede na dito yung screenshot no? Dati hindi uso yun Ngayon, pwede. So kapag may problema ka, ngayon pwede na yun. Kapag nalulungkot ka, Google mo. Anong verse yun? Diba? Dati sa amin hindi magla-library ka talaga Pag nalulungkot ka, anong gagawin? Pag meron kang problema sa ganito, sa ganyan, anong gagawin? Hahanapin mo lang yung verse. Meron na nga ngayon ang uso yung parang jar. Diba? Ginawang negosyo ng iba, no? Yung jar. Bubunutin mo lang sa araw na to, kulay yellow, kulay pink, nandun yung salita ng Diyos. Kasi nga po, dito, pag sinabi ito, dito naman natin babasahin, yung sila nito. Bible. Ang tubig mo ng Bible ko, kasi ang dami kong pinagagawa dyan, puro notes. So yun, hindi natin alam na nandun pala yung will ng Lord sa atin, nandun na pala yung sagot, hindi pa natin alam. Tatanungin pa natin, Mr. Berna, ano po ba yun? Paano po kung tulog ako? Tapos ang problema mo, hindi ko masagot. Magtampo ka na. Di ba? Tapos si Pastora, halimbawa, busy siya ngayon. Paano natin siya hanapin? Kaya nga po si Pastora Elvie nasa ibang bansa ngayon dahil kaya natin. Di ba? Kaya natin na magbasa ng Biblia na tayo na hindi na natin ipupush. Hindi na tayo ipupush ng iba, kundi tayo sa sarili natin, kaya po natin. Amen? Kasi po tayo, we are all leaders in some way. Hallelujah. Palagpakan natin yung Diyos. Ito na po ba kayo? Matatapos na ako. Sabi po rito ng Numbers 25:9, but those who died in the plague numbered 24,000. So kita niyo po, di po ba ang ginawa? 24,000 ang namatay. Isang mga leaders lang po yung kukuha, kumbaga yung plague kumalat, pero inumpisahan sa leader. And yung mga followers nun, 24,000. And they all died in the plague on that day. Hallelujah, nakakatakot. So God, which is, I'm going to the bullet number 4. Don't worry po, hanggang 5 lang to. 5 p.m. 5 lang. Bullet. Number 4, God wants us to be uncompromising with sin. Yung po yung sinasabi ko kanina na hindi po natin kinakailangang i-compromise. Kasi ito po yung problema. Kapag nag-compromise tayo ng mga kasalanan, doon na po mag-uumpisa na matatalo tayo. God wants us to be uncompromising. Sabi ng Numbers 25:5-9, inutos ni Moses sa mga hukong ng Israel, patayin ninyo ang lahat ng kasamahan ninyo sumasamba kay Baal Peor. Samantalang si Moses at ang buong bayan ay nananangin sa harap ng toldang tipanan, dumating ang isang Israelita. May kasama itong Midianita at hayagang ipinasok sa kanyang tolda. Nang makita ito ni Pineas na anak ni Eleazar at apo ni Aaron, umuwi siya at kumuha ng sibat. Sinundan niya sa tolda ang Israelitang may kasamang Midianita
Janita at tinuho silang dalawa ng sibat. Grabe no, hindi po natin, akalain ba natin nasa Bible to? Sibat, tas tinuho, pinatay on the spot yung dalawa. Yung Israelita at yung Midianita. Kasi nga ayaw ni Lord na magsama yung dalawa yung Midianites. Yun ang nag-umpisa ng plague that time. Kaya po na lahat, maraming nangyayaring curses, maraming nangyayaring sakuna. Ang daming namamatay because yun yung sexual immorality doon nag-umpisa. Nung nakipag-isa yung Israelita sa mga Moabita. Anong ginawa? Nung makita ni Pineas, sino po si Pineas? Siya po yung anak ni Eleazar at apo ni Aaron, si Aaron, kapatid po ni Moses. Amen? Siya yung tagapagsalita ni Moses noon, si Aaron. So nung makita yun ni Pineas, di ba? Grabe naman yun, the nerve. Sinama niya pa talaga yung Moabita doon sa tent of meeting. Yung eto siya, hindi naman siya talaga, pumasok siya doon sa loob ng church. Parang ganun Ang tapang, di ba? Pero alam mo, ang Diyos, alam niya. Merong isang tao na gumagawa ng tama noon at alam kung ano yung tama. Pinatay niya on the spot. So God doesn't want us to compromise in sin. Ayaw niya po talaga ng kasalanan kapag nakikipag-compromise tayo. Malaki po yung consequence. Kapag yung mga kasalanan na yan, na atin pa rin inaalagaan sa ating mga buhay. Sabi nga po, ang hirap naman maging holy. Ang hirap naman pala maging set apart sa Panginoon. But you know what? Hindi po yan tinuturo ng Bible sa atin. Ito po nangyari. Mabilis na lang po. Number 5. Dahil sa ginawa po ni Pineas, God rewards our faithfulness. Hallelujah. So dahil sa ginawa na yon, na naging isang naniniwala at nananampalataya sa Panginoon, na alam niyang masama yun, pinatay niya right there and then kung ano man yung kasalanan na yun. So lahat po tayo, tinawag tayo ng Diyos. We are set apart. And we know what's right and wrong in our decisions. And God will reward that faithfulness. Kahit alam po natin mahirap, isang mahirap magsimba pag linggo. Wala ka ng pamasahe, papunta. Still, you want to go to church. Minsan, ito na nga lang yung pera mo. Ihuhulog mo pa dito sa basket. Because you want to give. And your priority is God. Wala pong nakakakita nun. Meron pong 3 bagay na pinagagawa sa atin ng Panginoon in secret. Alam po ba natin yun? Ano yung 3 bagay na yun? Give, pray, and fast. Yun po yung 3 bagay na pinagagawa sa atin ng Lord na hindi dapat natin sinasabi. At yung mga kasalanan na tinatago natin in secret, yun po yung pinalalabas niya. Nais niyang ibunyag mo yon sa harapan ng Panginoon para magtagumpay ka. Kung hanggang ngayon magagalitin ka pa rin, Lord, sorry. Pwede namang mag-sorry, di ba? Aminin. Para mawala na yung galit sa puso. Magpatawad. Sabi ko dati, hindi ko mapapatawad. Pero ikaw pinatawad ka hindi po ba? Parang pinatatawad ko na siya, huwag mo lang siya masasalubong. Ganun din. Galit ka pa rin. God rewards our faithfulness. Narinig ko po yung preaching nung nakaraan ni Pastor Rico. Sa harapan niya po, dati po siyang nasa ushering ministry. So siya yung head. Lagi po nung tinatanong sa kanya, sino magsasalita dito sa
ngayong linggo, ngayong panahon na to, every Sunday. So pag sinabi na siya magsasalita, mamaya na lang ako after ang hinahanap ibang preacher. Amen? Kapag po ganun ang puso natin, how we will grow. Kung sino yung magpapaawit, hahanapin natin kung sino yung magpapaawit. You know what? Wala pong pinipili ang Panginoon. Kahit sino po yung magsasalita, kahit sino po yung aawit, pare-parehas lang po kami may Jesus. Hindi po baby Jesus ang nasa amin, kay Pastor LB ay yung mature Jesus. Iisa lang po kami ng Holy Spirit na pinupuntahan. Kung tayo po nananalangin, ganun din po ang mararanasan natin. Kung tayo po lumalapit sa paanan ng Lord, malalaman natin kung ano yung will niya sa'yo. And God will reward our faithfulness. Your faithfulness. Our faithfulness to God. Na kahit minsan mahirap na, kasama mo pa rin yung asawa mo, yung kapatid mo, na walang ginawa sa'yo kundi barahin ka. Ayan ka na naman. Pastor. Sa trabaho po namin, hindi po parang weirdo sa kanila. Yung makikita na kompleto ang pamilya. Weird sa kanila yung buo ang pamilya. Ako po malaki na si Brian, 22 years old, hanggang ngayon humihingi pa rin yun ng pera, nakala mo bata. 22 years old na yun. Kung sa tutuusin, pwede na siyang magtrabaho, pero hindi pa po namin siya pinag-work dahil 5 years yung mechanical engineering. So, kailangan namin magsipag mag-asawa. Amen? Pero hanggang ngayon, yung mga anak ko, lalaki na, mas malaki pa sa akin, pero kung humingi parang bata. So, sa work namin, weird yung ganon. Di ba? Hindi lang weird. Para kay Lord, di ba? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos. Minsan nakala ng tao, yung nakikita niya sa'yo, uy, may hilo na yan. Yung dalang Bible, iwasan na natin. Huwag mo na iyain sa inuman yan. Di mo ba? Yun ang naririnig natin. Kasi nakikita nila, there is something in you that is shining. Sabi ng Matthew, salamat dun sa talaga namang nagbabasa kami lagi. Nasa Matthew na kami, sabi rito, yung huli namin, amen. Wait lang. Ang sabi po rito that all you need to say, sorry, nawala ako. You are the salt and the light. Sabi ng Matthew 5:13 to 16. Ito po yung teksto kanina. That you are the salt and the light, but if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? It is there good for nothing, but to throw it out and trample beneath the, una ng mata ko. Season trampled underfoot by men. You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden. Nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand. It gives light to all who are in the house. So, ang ibig po sabihin naman, hindi po tayo pwede magtago. At tayo po ay kinakailangan mag-shine para sa Panginoon. Amen. So, sabi po rito ng 1 Chronicles 6:4-7, at dito na po ako magtatapos. Ang sabi niya, si Eleazar was the father of Phinehas, Phinehas the father of Abishua, Abishua the father of Buki, Buki the father of Uzi, Uzi the father of Zeriah, and Zeriah the father of Miriot, Miriot the father of Amariah, Amariah the father of Ehud. Kapag po sinag po natin yung lineage ni Phinehas hanggang sa kay King Solomon, siya po yung nagsisilbi sa templo bilang bilang priest. So ang pangako po ng Lord sa lineage ni Phinehas, hindi mawawala yung gift
na yon ng pagpapari. So hanggang kay King Solomon po, siya po ang naroon, nagsisilbi. Ang pangako po ng ating Panginoong Yesus hanggang sa ika-4 na salin lahi, mabibless ang bawat isa sa atin. So kung ikaw po yung first blood sa family, ano po ibig sabihin ng first blood, ikaw yung unang nakakilala sa Lord, yung mga susunod na salin lahi mo, pagpapalain ng Panginoon. Amen po ba? Hallelujah! Salamat po sa Panginoong pag-guide po the Lord. Are we praying? We bless, mga kapatid. Ako bless na bless. Hindi ko ma-explain kung bakit. Unang-una pa lang sinabihan tayo, Sis Berna, kung bakit pala natin dapat basahin ang Numbers 22 hanggang 25. At iyon ang dapat huwag natin walang bahala. Dahil yung kanyang sinasabi kanina ay nandun pala lahat. Yun ang mga bukod kung bakit. Amen po. So, ngayon ay nandito na po tayo sa ating offering, kahit sa offering po, na ang aking ibababa ng ating Panginoon ngayon ay nasa Acts 20:35 na sa Tagalog ay gawa. Na ang sinasaad dito ni Apostol Pablo ay sa lahat ng pagkakataon, pinakita ko sa inyo sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho ay dapat ninyong tulungan ang mahihina. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Jesus. Higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Di po ba isipin natin na it is more blessed to give than to receive. Di po ba? Amen. Ang sinasabi po dito ng ating Panginoon ay dapat natin, huwag natin isang tabi, kundi alalahanan natin ang mga in-needs, yung mga higit sa mga nangangailangan. Di po ba? Yung pagbibigay natin sa kanila ay makakatulong po sa kanila. Bless ba tayo pag gano'n? Yes po, bless po tayo sa pagbibigay ng paraan na makakaya natin ang bawat isa po sa atin, di po ba? Yung pagbibigay ng bukal sa loob ay pinagpapala ng ating Panginoon Jesus. So, dito po, maraming sinasabi tungkol sa pagbibigay, di po ba? Yung pagbibigay ng walang, pagbibigay natin ng walang giving without expectation, di po ba? Pagbibigay huwag na tayong magsikap tayo yung binibigay po natin ay isipin natin na sa Panginoon, Diyos lamang ito. Nagbibigay tayo hindi lang sa mga tao kundi para isipin natin ay ito ay para sa Diyos natin. Magbibigay tayo na hindi tayo nag-expect kung ano yung sinusukli mo para sa atin. Kundi magbibigay tayo na higit na mas inaasahan, na hindi nila inaasahan pero mas yung binibigay sa atin, na binibigay natin po sa kanila. Di po ba? At magbigay tayo yung kailangan afford natin. Di po ba? Kailangan yung afford lang natin. Hindi tayo bigay naman, pero bandang hindi wala naman mapupunta na para sa atin. Di po ba? At yun ang madalas na nangyayari sa ating mga healthy family, yung mga nag-OFW, di po ba? Minsan gano'n, iniisip na lang yung kapakanan ng pamilya at wala na rin napupunta sa kanilang mga pansarili. So, ang ibig kong sabihin po ay maglaan din tayo para sa ating sarili. Alam natin kung paano yung pagbibigay ng tama. Alamin natin yung pagbibigay ng hindi tama. So, ang pagbibigay natin ay para sa ating Diyos lamang. So, hindi lang yung sa pagbibigay, kundi magiging, ano rin po tayo, yung pagbibigay natin, may balik din po sa atin. Hindi po ba?
So yung mga benefits na binibigay natin sa ating mga kapwa na mabubuti ay may bibigay din para sa atin. Hindi yung agad-agad, kundi nakikita ang ating Panginoon Diyos lahat ng mga ito na siya ang magbibigay. Kung hindi man ibibigay sa ibang mga tao, mga ito, ay ang Diyos lamang ang magbibigay ng kasutian nito. Di po ba? So, ano ba yung dapat natin gawin? So, yung be humble tayo, yung pagbibigay mo natin ay huwag natin sabihin, bigay ko ng ganito malaki, di po ba? Kundi magiging humble tayo. Huwag na natin ipailan sa iba, kundi yung pagmamataas natin, huwag na natin gagawin ito. Be humble po tayo. Hindi lang po yun, kundi magiging magpasalamat po tayo at pahalagahan natin kung sino man yung mga tao yun na nagbibigay ito sa atin. Di po ba? Dahil ang ating Panginoong Diyos lamang, ang lahat ng mga ito, siya lamang ang nagbibigay sa atin. At ibinabalik lang natin sa kanila sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. So, let's pray mga kapatid. Hawakan na natin ang ating tithes and offering at sabihin po natin, maraming salamat po, Panginoon Jesus, sa iyong mga salita po para sa amin, ang tungkol sa pagbibigay, O Lord, na dapat namin unawain ang mga mahihina, O Lord, at higit ng mga nangangailangan. Yes, Lord, ang inyong mga salita, ang inyong mga katuruan, O Lord, nawa, ibigay mo namin, O Lord, at may pagmamahal ang bawat isa po sa amin. Salamat po, Panginoong Jesus, at ito'y binabalik namin po sa iyo, pagpupuli sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Nagpala po ba tayo ng Diyos ngayong araw na ito? Buhay ang Diyos! Hallelujah! Hallelujah! Sama-sama po tayo tumigil. Taas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos. Pasalamatan ka, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you that you speak your word with clarity to each and every one. Salamat po na unawaan namin, O Diyos, ang nais mo sa amin. Naunawaan namin that you set us apart, O God, to do your will. Ginawa mo po kaming ilaw at asin mo, Panginoon. Mundo na madilim. Salamat po. Pinili mo kami. You chose us. You appointed us and you anointed us, Panginoon. Inuwi po natin lahat ang pagpapalang ibinigay ng ating Panginoon, ang kapayapaan ay sumayo yung lahat. Maraming salamat po. To God be all the glory.